Samantala, mahigit 761,000 na pamilya ang ibinalik ng DSWD sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps dahil hindi pa sila matatawag na non-poor. Ibig sabihin po niyan, tuloy na ang pamimigay ng cash grants sa kanila, kasama yung ayudang dapat nakuha nila nitong mga nakaraang buwan. At kaugnay niyan at iba pang usapin, nakasalang sa Balitang Hali si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Asek. Asek, good morning. Yes, Ma'am Marisa, Riban, good morning at mula po sa ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian. Good morning po sa ating mga kababayan nakatutok sa inyong programa. Asek, paano ba nasabing poor pa rin itong 4Ps, itong 700 plus thousand na tinanggal sa listahan pero ibinalik? Well, tandaan po natin, August po last year lang nilaunch natin yung listahan ng 3. Ito po yung isa sa nag-identify doon sa ating mga poor at syempre, doon sa mga nag-improve yung buhay under the 4Ps program. So, nung una po, lumabas yan 1.4 million household po yung tinatawag nating non-poor. But then, ito po ay nabawasan po sa 1.1 million. But then, tandaan natin noon, may mga comments po noon, may mga criticism na, teka, paano nangyaring ganyan kalaki yung numero? Gayong katatapos lang ng pandemic. Obviously, sila po yung pag-graduate. Kaya po yung si former Secretary Erwin Tulfo, and then pinagpatuloy ni Secretary Rex Gatchalian, nagkaroon ng reassessment. But then, lumabas po sa reassessment, halos ganun pa rin yung i-exit sa programa kasi nag-utilize tayo ng the very same tool. So, pinag-utos po ni Secretary Rex Gatchalian gamitin yung Social Welfare Development Indicator or SWEDI. Ano po, ito po yung parang listahan na natin with the heart kung saan kine-check po natin yung ating mga kababayan kung nag-improve na yung pamumuhay beyond poverty threshold na. But then, tinitingnan natin kung sila ba'y susceptible sa other factors para sabihin na natin non-poor na sila ngayon, pero bukas, mabagyo lang sila, magkaroon lang ng calamity sa kanilang lugar, definitely bababa sila dun sa poor status. At dun nga po lumabas, sa 1.1 million na natag natin nung una na non-poor, lumalabas sa 760 plus thousand yan. Ano po, yung mananatili pa rin dun sa mahirap, ano po, o dun sa ating mga kababayan na nasa survival, o yung level 1 level, and then subsistence, yung talagang nasa poverty line pa rin po. And then 330 plus thousand yan, ano po, yung i-exit o gagraduate, yun po yung natag natin as non-poor o self-sufficient. So, Asek, anong mangyayari dun sa mga, kasi pag may gumraduate, di ba, may ipapalit. Yung mga talagang poor pa rin. Anong mangyayari doon sa mga ipapalit sana ngayong ibinelect, yung 700,000 plus? Well, aminin na po natin, lumiit po yung spasyo na available for them. But then, siyempre, ito po yung atas natin ng ating Pangulo at ng ating Kalihim Secretary Rex Gatchalian din, na talaga to make sure na yung maalis yung karamang dapat din naman. Kasi unfair din naman po sa kanila na puro pa sila, maalis sila sa programa. So yung ating pong nasa mga waitlisted, ano po, well, sila po yung inaasahan natin mag-occupy doon sa nalalabing 330 plus thousand na magiging available slot. But then, ang gagawin po kasi natin ngayon, since yung ating pong SWEDI, yung ginamit nating entry paper to identify who will exit and who will remain in the program, gagawin po natin ito taon-taon. Ano po, ito po ay aprobado rin ng NEDA. Sinasabing very effective yung tool natin ng SWEDI to assess the preparedness of a certain beneficiary of the 4Ps program kung kaya na nilang mag-exit sa program. So taon-taon po we can expect na may graduate din. And taon-taon we're expecting na may mga new members din po ng 4Ps program yung papasok. Oo. Asek, ang tanong ngayon, ng 700,000 na yun, maibibigay ba bago magpasko yung kanilang retroactive na benepisyo at magkano to aabutin, more or less? Well, tama po yung Sir Van, sa ating mga 4Ps beneficiaries. As we speak, we continue to process po yung retroactive payments, ano po, as long as pumapasok yung data. Ano po, well, alam po yun ang ating mga 4Ps beneficiaries na may mga compliance at yung mga compliance na yan yung trigger mechanism for us to pay out. Alam po nila na yung una, napapapasok yung bata ng ayos sa attend ng mga public family development seminars. As soon as kompleto po, we process po yung ating po mga payouts. And then, tama po yun. Yun po yung utos sa atin ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang meeting nga po namin with Secretary Rex Gatchalian, talagang ang ating Pangulo ay narinig natin kausap ng ating kalihim at sinasabing kailangan na mapabot sa ating mga kababayan yung mga benepisyo nila nang sa ganun meron naman yung Christmas. Yes, kami po, we announced na magiging masaya yung Pasko ng mga ating mga retained
na 4-piece beneficiary. At yan po, ay sisigurado rin namin matutupad under the leadership Aba, malaki-laki ito. Kung ilang buwan din, Asek, no? How many months Yes, worth ito? Yes, opo. Bali, nag-average po tayo, Sir Ivan, sabihin na natin, nasa 5,000 pesos po. Kasi ang unahin po natin yung health at rice assistance. So, nasa 5,000 plus yan. Ngayon po, kasi kasama rin po tayo doon sa ibang mga chat group, ng mga 4-piece beneficiaries, may mga nagsasabi, natatanggap nila. But then, siyempre, alam naman natin yung iba, baka nga medyo mahuli-huli ng konti. Pero, hindi po matatapos ng December, kailangan po matapos yan ng Alright. DSWD na ibigay po sa kanila. Yan po ang aming commitment. Alright, good news yan, Asek. Sa usapin pa rin ng ayuda, mungkahi kasi ng National Food Authority, bigas na lang daw ang ipamigay sa 4-piece beneficiary sa halip na 600 pesos na rice allowance kada buwan. Mas mainam po ba yung ganyan? Ano ba ang tingin nyo rito? Well, tayo po kasi alam naman natin yung ating 4-piece program ay backed with the 4-piece law na may mga implementing rules and regulation po niya na nandyan na kailangan po natin sundin. But then, kung ito po ipag-uutos sa atin ng National Advisory Council, sususugan ng ating legislative body, like yung Congress po at yung Senate, well, tayo po sa DSWD ay susunod. But then, we have to face the reality din po na siyempre, medyo may logistical nightmare po na kalakip yan. Kasi ano naman po natin yung cash right there and then pupapasok po sa ating ATM. And then ang ating pong mga social workers, alam naman natin, medyo overwhelmed din sa ating taxing. Kasi hindi naman po 4 piece lang yung ating assignment under the DSWD. So, yan po lang yung ating magiging concern. So, baka ma-sacrifice na po yung efficiency ng ilang mga social workers natin na gagamitin. And then, siyempre, may mga additional costs po tayo na tinitingnan. But then, kagaya nga po nung nabanggit ko, kung ito po yung pag-uusot ng National Advisory Council, at ito po ay sabihin natin may legal cover. So, tayo po ay susunod. Alright, maraming salamat, DSWD Assistant Secretary Romel Lopez.